Isang malakas na kalabog ng palanggana ang bumasag sa katahimikan ng umaga. Kasunod nito ay ang pagtilamsik ng maruming tubig na bumasa sa luma at kupas na sapatos ni Aya. Napapikit na lamang siya at humugot ng malalim na hininga, pilit na pinakakalma ang kaniyang sarili bago pa man siya tumingala upang harapin ang pinanggalingan ng galit. Sa pintuan ng kanilang maliit at tagpi-tagping bahay ay nakatayo si Tia Teresa. Magulo ang buhok nito, namumula ang mga mata at amoy alak pa ang hininga kahit sumikat na ang araw. Halatang kagagaling lang nito sa sugalan at muling natalo. Tinitigan siya ni Teresa nang masama ang mga mata nito ay puno ng puot na tila ba si Aya ang may kasalanan ng lahat ng kamalasan sa kaniyang buhay. Bakit ngayon ka lang sigaw ni Teresa sa isang garalgal na boses na halos pumiyok sa tindi ng galit? Tanghali na. Wala ka pang sinaing. Gusto mo bang mamatay ako sa gutom? Mabilis na pinunasan ni Aya ang talsik ng tubig sa kanyang binti gamit ang gilid ng kanyang palda. Galing po ako sa poso, Tia. Mahaba ang pila kanina dahil nasira ang gripo sa kabilang kanto. Sagot ni Aya sa mahinahong boses, bagaman nanginginig ang kaniyang mga kamay habang inaayos ang gusot sa kaniyang palda. Alam niyang walang saysay ang mga tuwiran, ngunit kailangan niyang ipagtanggol ang kaniyang sarili kahit paano. Ngumisi ng mapakla si Teresa at humakbang palapit ang anino nito ay tila tumatakip sa liwanag ng araw. Duro-duro niya ang mukha ng pamangkin, puro kadahilan. Asik ng matanda. Kung hindi ka lang anak ng walang kwenta kong kapatid, matagal na kitang pinalaya sa pamamahay na ito. Tandaan mo palamunin ka lang dito. Kaya huwag kang umasta na parang may karapatan kang magpahinga. Masakit ang mga salita, parang mga tinik na tumutusok sa dibdib ni Aya, pero sanay na siya. Mabilis siyang kumilos. Sa loob ng sumunod na kalahating oras ang kanyang mga kamay ay halos lumipad sa bilis nagsaing naghain ng tuyo at sinangag at naglinis ng pinagkainan ni Teresa. Tumutulo ang pawis sa kanyang noo at ang kanyang uniforme ay medyo amoy usok pero wala na siyang panahon upang magpalit. Kailangan niyang makapasok sa eskwela. Iyon na lang ang tanging pag-asa niya para makaalis sa impyernong buhay na yon. Nang makalabas siya ng bahay at makarating sa kanto, nandoon na si Ellie ang kaniyang kababata at matalik na kaibigan. Ibang-iba ang aura ni Elle. Nakapulbos ito ng maayos matingkad ang lipstick at plansado ang uniforme na tila hindi tinatablan ng init at alikabok ng probinsya. Tiningnan ni Ellie si Aya mula ulo hanggang paa at isang ngiting puno ng pag-uuyam ang sumilay sa kanyang mga labi. Diyos ko, Aya, bati ni Elle habang naglalakad sila nang mabilis patungo sa sakayan ng jeep. Bakit amoy usok ka na naman? Paano tayo papansinin ng mga mayayamang turista sa bayan kung ganyan ang itsura mo? Mukha kang katulong. Napayuko si Aya at inamoy ang sariling balikat. Pasensya na, Elle. Nagalit na naman si Tia Teresa. Muntik na akong hindi makaalis. Umikot ang mga mata ni Elle. Hayang ka na naman sa tiyamong sugarol. Alam mo kung ako, sa'yo sasama na lang ako sa mga kaibigan ko mamayang gabi. May party sa resort ni Mayor. Maraming foreigner, maraming mayayaman. Isang ngingiti lang natin doon. Baka makbingwit tayo ng mag-aahon sa atin sa hirap. Umiling si Aya ng mariin. Hindi pwede, Elle. May exam tayo bukas. At saka ayokong umasa sa lalaki. Gusto kong makatapos. Tumawa ng pagak si Elle. Masyado kang banal, Aya. Ang ganda-ganda mo sana, pero ang liit ng utak mo sa diskarte. Sa panahon ngayon, ganda at diskarte ang puhunan, hindi libro. Habang nagtatalo ang dalawa sa gilid ng maalikabok na kalsada, isang matandang babae ang biglang lumitaw mula sa kabilang direksyon. Kuba na ang likod nito, gusgusin ng damit na tila ilang taon nang hindi nalalabhan at hila-hila ang isang kariton na puno ng mga basyo ng bote at karton.
Halatang hirap na hirap ito sa bawat hakbang. Ang kanyang mga binti ay nanginginig sa bigat ng kanyang hila. Sa tapat mismo ni na Aya at El, bumigay ang tuhod ng matanda. Isang malakas na kalansing ng mga bote ang umalingaw-ngaw nang tumumba ang kariton. Napaluhod ang matanda sa semento at isang mahinang daing ang lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan. Napatigil si Aya. Ang kanyang puso ay agad na nakaramdam ng awa. Lolap bulalas niya at akmang lalapit. Ngunit mabilis na hinawakan ni El ang kanyang braso at hinila siya pabalik. Mahigpit ang hawak ni El at ang kanyang muka ay puno ng pandidiri. Aya, ano ba? Sita ni El. May late na tayo. Hayaan mo na siya. Marami namang ibang dadaan dyan. Ang baho niya, baka hawaan ka pa ng sakit. Tiningnan ni Aya ang matanda. Pilit nitong itinatayo ang sarili, gamit ang nanginginig na mga kamay, pero muling bumabagsak. Nakita ni Aya ang pagod at lungkot sa mga mata nito. Isang tingin na pamilyar sa kanya dahil iyon din ang nararamdaman niya sa piling ng kaniyang Tia Teresa. Binawi ni Aya ang kaniyang braso mula kay El. Mauna ka na, El. Hindi ko siya pwedeng iwan ng ganyan. Nanlaki ang mga mata ni El sa inis. Nabubuang ka na ba? Mapapagalitan tayo ni Ma'am Santos. Dahil lang sa isang pulubi, isusugal mo ang attendance mo. Sige na, umalis ka na. Matatag na, sabi ni Aya hindi na lumilingon sa kaibigan. Lumapit siya sa matanda at lumuhod sa mainit na aspalto. Bumuntong hininga nang malakas si El, isang tunog ng matinding pagkadismaya. Bahala ka sa buhay mo, Aya, magpakabayani ka dyan. Basta ako, aalis na ako. Huwag kang iiyak sa akin kapag naparusahan ka sa school. Narinig ni Aya ang mabilis na paghakbang ng sapatos ni El palayo. Naiwan siyang nakaluhod sa tabi ng kalsada habang ang usok ng mga dumadaang sasakyan ay humahampas sa kanila. Dahan-dahang inalalayan ni Aya ang matanda. Lola, ayos lang po ba kayo? Kaya niyo po bang tumayo? Ang matanda na kanina ay nakayuko, ay dahan-dahang nag-angat ng tingin. Ang mukha nito ay puno ng kulubot, ngunit ang mga mata nito ay may kakaibang lalim, tila ba tumatagos sa kaluluwa. Salamat, anak. Garalgal na bulong ng matanda. Ang bigat. Hindi ko na kaya. Tiningnan ni Aya ang kariton. Puno ito ng basura para sa iba, pero kabuhayan ito para sa matanda. Tumingin siya sa direksyon ng paaralan kung saan papalayo na ang likod ni El. Alam niyang kapag tinulungan niya ang matanda, siguradong huli na siya sa klase. Siguradong mapapagalitan siya. Siguradong pagtatawanan siya ni El. Pero humugot siya ng malalim na hininga at ngumiti ng mapait. Sanay na siyang mahirapan. Ano pa ba ang bago? Huwag po kayong mag-alala, sabi ni Aya habang pinupunasan ang pawis sa noo ng matanda gamit ang sarili niyang panyo. Tutulungan ko po kayo. Saan po ba ang bahay ninyo? Itinuro ng nanginginig na daliri ng matanda ang isang makipot na eskinita na papasok sa masukal na bahagi ng barangay. Doon, sa dulo. Tumango si Aya. Kinuha niya ang hawakan ng kariton. Mabigat ito. Sobrang bigat para sa kaniyang payat na katawan. Pero hinigpitan niya ang hawak at nagsimulang magtulak. Hindi niya alam na ang desisyong ito, ang pagpili sa awa, kaysa sa sariling kapakanan, ang magbubukas ng pinto sa isang lihim na babago sa takbo ng kaniyang kapalaran. Habang tinatahak nila ang makipot na daan, unti-unting nawala ang ingay ng kalsada at napalitan ito ng nakakabinging katahimikan ng isang lugar na tila nakalimutan na ng panahon. Ang bahay ni Lola Lourdes ay nakatayo sa dulo ng isang makipot at maputik na daan, malayo sa sentro ng barangay kung saan masigla ang buhay. Tila ba nilamon na ng kalikasan ang estruktura? Ang mga pader na gawa sa kahoy ay bulok na at kinakain ng anay, habang ang bubong na yero ay tadtad ng kalawang at butas. Ang paligid ay nababalot ng matataas na talahib at masangsang na amoy
ng nabubulok na basura. Hinihingal na ibinaba ni Aya ang hawakan ng kariton sa tapat ng gate na halos matanggal na sa pagkakakabit. Tumutulo ang pawis sa kanyang likod at nanginginig ang kanyang mga braso sa pagod. "Nandito na po tayo, Lola," mahinang sabi ni Aya habang inaalalayan ang matanda papasok sa bakuran. Sa halip na umalis agad upang humabol sa klase, hindi maatim ni Aya na iwan ang matanda sa gayong kalagayan. Ang loob ng bahay ay mas masahol pa sa labas. Nagkalat ang mga lumang dyaryo, mga basag na gamit, at makapal na alikabok na tila ba ilang dekada nang hindi nahahanginan. Kusa nang kumilos si Aya. Kumuha siya ng walis tingting na nakasandal sa gilid at sinimulang hawiin ang mga kalat. Inayos niya ang higaan ng matanda, isang manipis na banig sa sahig, at ipinag-igib ito ng tubig mula sa isang tapayan sa likod bahay. Habang abala si Aya, nakaupo lamang si Lola Lourdes sa isang lumang silyang tumba-tumba. Tahimik nitong pinagmamasdan ang bawat galaw ng dalaga. Wala na ang panginginig ng katawan nito kanina. Ang kaniyang mga mata na sa unang tingin ay malabo dahil sa katandaan ay biglang nagkaroon ng kakaibang talim at linaw. Tila sinusuri nito ang puso ni Aya. Nang matapos si Aya, pinagpag niya ang kanyang maruming palda. "Lola, aalis na po ako. Kailangan ko pa pong pumasok kahit late na. Iwan ko na po ang tubig dito sa tabi ninyo." Tumalikod na si Aya, ngunit napatigil siya nang magsalita ang matanda. Ang boses nito ay hindi nagaralgal tulad kanina, kundi mababa at puno ng diin. "Hiha, sandali." Lumapit si Lola Lourdes sa isang madilim na sulok ng bahay. Mula sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang sako, inilabas niya ang isang bagay. Isa itong lumang banga na gawa sa luwad. Maliit lang ito, halos kasinlaki ng ulo ng tao, ngunit nababalot ng makapal na putik at libag. Mukha itong basurahan na napulot lang sa kung saan. Iniabot ito ng matanda kay Aya. "Tanggapin mo ito. Ito ang kabayaran ko sa tulong mo." Nag-aalangan si Aya. "Naku Lola, huwag na po. Tinulungan ko po kayo dahil gusto ko hindi para bayaran. Itago niyo na lang po yan." Ngunit mariing hinawakan ng matanda ang kamay ni Aya at ipinatong ang banga sa kanyang mga palad. Mabigat ito kaysa sa inaasahan. "Kunin mo," utos ng matanda. Ang kanyang tingin ay seryoso, tila nagbibigay ng babala. "Huwag mong tingnan ang panlabas na anyo. At pakiusap, huwag mo itong ipagbili sa murang halaga. Ingatan mo ito." Wala nang nagawa si Aya kundi tumango bilang paggalang. Niyakap niya ang maruming banga at nagpaalam. Habang naglalakad siya pabalik sa main road, mabigat ang kaniyang loob. Huli na siya sa klase. Siguradong absent na ang marka niya. At ngayon, may dala pa siyang isang mabigat at maruming banga na hindi niya alam kung saan ilalagay. Ang hindi niya alam, ang bigat na kaniyang pasan ay higit pa sa simpleng luwad. Pag-uwi ni Aya ng hapon na yon, ang langit ay kasing dilim ng kaniyang nararamdaman. Tahimik siyang pumasok sa kanilang bahay, umaasang tulog na ang kanyang tiya Teresa o kaya ay nasa sugalan pa. Ngunit mali siya. Nakaupo si Teresa sa sala, nakataas ang paa sa mesa at naninigarilyo. Ang usok ay kumakapal sa hangin, kasabay ng tensyon na bumabalot sa silid. Nang makita niya si Aya agad na nagsalubong ang kanyang mga kilay. "At saan ka galing?" bulyaw ni Teresa. Tumayo ito at lumapit, ang amoy ng alak ay humahalo sa amoy ng sigarilyo. "Wala ka sa eskwelahan kanina. Pumunta ako doon para kunin sana ang allowance mo sa scholarship, pero ang sabi ng teacher mo, absent ka raw. Nasaan ang pera?" Napaatras si Aya, yakap-yakap pa rin ang banga. "Tiya, wala po akong pera. Hindi po ako nakapasok kasi..." "Kasi ano?" Naglakwat saka. Napadako ang tingin ni Teresa sa dala ni Aya. "Ano yang basura na yan? Nag-uwi ka pa ng kalat dito." Hinablot ni Teresa ang banga mula sa mga braso ni Aya. "Tiya, wag po, bigay po yan ng matanda." Pakiusap ni Aya, sinusubukang bawiin ang gamit. "Matanda, so namumulot ka na ngayon ng basura mula sa mga pulubi."
Tumawa ng nakakapanindig balahibo si Teresa. Wala kang silbi. Palamunin ka na nga. Wala ka pang naiaambag kundi sakit ng ulo. Sa tindi ng galit at kalasingan, itinaas ni Teresa ang banga at buong lakas na inihampas ito sa sementadong sahig. Isang matinis at tuyot na tunog ng nababasag na luwad ang umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ang banga ay nagkawatak-watak sa maliliit na piraso. Ang mga bubog ng luwad at makapal na alikabok ay kumalat sa sahig. Linisin mo yan, sigaw ni Teresa sabay dura sa sahig. At huwag kang kakain ngayong gabi hanggat hindi ka nakakahanap ng perang pambayad sa utang ko. Padabog na lumabas ng bahay si Teresa, ibinalibag ang pinto at iniwang nanginginig si Aya sa gitna ng sala. Napaupo si Aya sa sahig, ang mga luha ay nagsisimulang tumulo sa kanyang mga pisngi. Pagod na siya. Gusto na niyang sumuko. Dahan-dahan niyang inabot ang walis upang linisin ang kalat. Ngunit habang hinahawi niya ang mga piraso ng basag na banga, may napansin siyang kakaiba. Ang banga ay mayroong false bottom o dobleng puwitan. Sa ilalim ng makapal na putik at luwad na nabasag, may mga bagay na kumikinang na gumulong palabas. Natigilan si Aya. Pinunasan niya ang kaniyang mga mata, iniisip na baka guni-guni lang ito dala ng gutom. Kinuha niya ang isa sa mga bilog na bagay na gumulong sa ilalim ng mesa. Mabigat ito. Malamig sa palad. Nang punasan niya ito, gamit ang laylayan ng kaniyang damit, tumambad ang isang kulay na hindi niya inaasahan ginto. Isa itong lumang baryang ginto. Makapal, may nakaukit na mukha ng hari ng Espanya at halatang napakatanda na. Nanlaki ang mga mata ni Aya. Mabilis niyang hinalungkat ang mga piraso ng banga. Hindi lang barya ang nandoon. Sa gitna ng mga basag na luwad ay may isang maliit na pouch na gawa sa pelus. Nang buksan niya ito, tumambad sa kanya ang isang kwintas, mga perlas. Tunay na perlas na kasing laki ng mga holen na may palawit na diamante na kumikislap kahit sa dim na ilaw ng kanilang bahay. Napahawak si Aya sa kaniyang bibig upang pigilan ang kaniyang sariling tili. Ang kaniyang puso ay kumakabog ng napakabilis na parang sasabog ito sa kaniyang dibdib. Tumingin siya sa pinto kung saan lumabas si Teresa. Walang tao. Tahimik ang gabi. Ang basura na ibinigay ni Lola Lourdes ay hindi basura. Ito ay isang kayamanan na mas malaki pa sa halaga ng buhay nila sa barangay. Nanginginig ang mga kamay ni Aya habang mabilis niyang dinampot ang bawat butil ng ginto at ang kwintas. Ibinalot niya ang mga ito sa isang lumang panyo at isinuksok sa pinakailalim ng kaniyang sira-sirang kutsyon. Kailangan niyang mag-ingat. Kung malalaman ito ni Tia Teresa, siguradong kukunin nito ang lahat at lulustayin sa sugal. Kung malalaman ito ng iba, baka manganib ang buhay niya. Sa gabing iyon, habang nakahiga siya sa matigas na sahig, ramdam ni Aya ang bigat ng lihim na nasa ilalim ng kaniyang unan. Ang takot ay humahalo sa pag-asa. Ito na ba ang sagot sa kaniyang mga dasal? O ito ba ang simula ng mas malaking gulo? Maagang-maaga pa lamang ay nasa bayan na si Aya. Ang kaniyang puso ay kumakabog ng mabilis sa loob ng kaniyang dibdib, tila isang tambol na ayaw tumigil. Mahigpit ang yakap niya sa kaniyang kupas na bag, kung saan nakatago sa loob ng isang lumang medyas ang kaisa-isang gintong barya na napagpasyahan niyang ibenta. Pumasok siya sa isang maliit na pawn shop sa gilid ng palengke, isang lugar na malayo sa kanilang barangay upang walang makakilala sa kanya. Ang rehas na bakal sa pagitan niya at ng alahero ay tila nagpapahiwatig ng panganib na kanyang pinasok. Inilapag niya ang barya sa counter. Nanlaki ang mga mata ng matandang alahero nang masinaga ng ilaw ang ginto. Kinuha nito ang barya, sinuri gamit ang lente at tinimbang. Ilang sandaling namayani ang katahimikan bago tumingin ang matanda kay Aya nang may halong pagdududa at pagkamangha. Tunay ito. Bulong ng alahero.
Lumang Spanish coin, mataas ang kilatis. Nang iabot ng alahero ang pera, isang makapal na tumpok ng mga papel na kulay uni, ube at asul, halos manghina ang tuhod ni Aya. Ito ang unang pagkakataon sa buong buhay niya na nakahawak siya ng ganito kalaking halaga. Sapat na ito para bayaran ang kanyang matrikula, bumili ng pagkain para sa isang buwan at baka may sobra pa para sa gamot ng kanyang tiya Teresa kung sakaling magkasakit ito. Mabilis na isinilid ni Aya ang pera sa kanyang bag at lumabas ng pawn shop. Ang liwanag ng araw ay tila mas maliwanag ngayon at ang hangin ay tila mas magaan. May pag-asa na siya. Pauwi na sana siya nang mapadaan siya sa harap ng pampublikong ospital ng bayan. Sa gilid ng kalsada, nakaupo sa gutter ang isang pamilyar na bulto. Si Mang Carlo ang kanilang kapitbahay na tricycle driver. Nakasubsob ang mukha nito sa kaniyang mga palad at ang kaniyang balikat ay yuyuyugyog sa tahimik na pag-iyak. Napahinto si Aya. Naalala niya ang kabutihan ni Mang Carlo. Noong mga panahong pinalaya siya ni Tia Teresa, dahil wala siyang naiuwing pera si Mang Carlo, ang lihim na nag-aabot sa kanya ng mainit na pandesal. Siya ang nagtatanggol kay Aya kapag masyado nang maingay ang bunganga ng tiya niya. Lumapit si Aya. Mang Carlo. Nag-angat ng tingin ng lalaki. Puno ng luha at pagod ang mga mata nito. Ay, ikaw pala. Ano pong nangyari? Tanong ni Aya bagaman alam na niya ang sagot. Ang anak ni Mang Carlo na si Buboy ay may malubhang sakit sa baga. Pinalalabas na kami ng ospital, Aya. Humihikbi na sagot ng lalaki. Wala na akong pambili ng gamot. Wala na rin akong pambayad sa oxygen. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Baka mawala na ang anak ko. Napahawak si Aya sa kaniyang bag. Naramdaman niya ang kapal ng pera sa loob. Ito na sana ang tiket niya para sa magandang kinabukasan. Ito na sana ang pansiguridad niya. Pero nang tingnan niya ang mukha ng taong tumulong sa kanya, noong walang-wala siya alam ni Aya na hindi siya pwedeng tumalikod. Samahan niyo po ako sa loob, Mang Carlo. Matatag na sabi ni Aya. Bakit, Hija? Wala ka ring maibibigay. Basta po sumama kayo. Sa loob ng pharmacy ng ospital, kinuha ni Aya ang reseta mula sa nanginginig na kamay ni Mang Carlo. Inilabas niya ang pera, hindi lahat, pero sapat na halaga para mabili ang lahat ng gamot at mabayaran ang bill sa ospital. Gulat na gulat ang pharmacist nang makita ang pera sa kamay ng isang dalagang mukhang gusgusin. Pero mas gulat si Mang Carlo. Nakatunganga lamang ito habang inaabot ni Aya ang supot ng mga gamot at ang resibo. Aya, nautal na, sabi ni Mang Carlo. Saan? Saan galing ito? Napakalaking halaga nito. Hinawakan ni Aya ang kamay ng matanda. Huwag niyo na pong alalahanin yun. Ang importante gagaling na si Buboy. Umuwi na po kayo at alagaan siya. Lumuhod si Mang Carlo at niyakap ang mga binti ni Aya habang umiiyak ng pasasalamat. Hulog ka ng langit, Aya. Pagpalain ka ng Diyos. Hindi ko ito makakalimutan. Nakangiti si Aya habang pinapanood ang pagtakbo ni Mang Carlo pabalik sa ward. Magaan ang kanyang pakiramdam. Nabawasan man ang pera niya, puno naman ang kanyang puso. Ngunit ang ngiting iyon ay mabilis na naglaho nang tumalikod siya upang lumabas ng ospital. Sa may pintuan nakatayo si Elle. Nakasuot ito ng school uniform pero halatang nag-cutting classes dahil gulo-gulo ang kanyang kurbata at nakapamewang siya sa gitna ng hallway. Ang kanyang kilay ay nakataas sa isang ekspresyong puno ng paghihinala at paghuhusga. Nanigas si Aya sa kanyang kinatatayuan. Ang dugo sa kanyang mukha ay tila naubos. Mabilis niyang itinago ang kanyang mga kamay sa likod upang hindi makita ni Elle ang resibo na hawak niya, ngunit huli na ang lahat. Lumapit si Elle, ang tunog ng kanyang takong sa tiles ng ospital ay tila mga hakbang ng isang investigador na nakahuli ng salarin. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang nakatingin sa direksyon kung saan tumakbo si Mang Carlo. Aya, bati ni Elle sa isang tinig na matalim at mapanuri. Nakita ko yon. Napalunok si Aya.
Ang alin, El? Ngumisi ng mapakla si El at humakbang pa lalo palapit hanggang sa maamoy na ni Aya ang matapang na pabango ng kaibigan. Huwag ka nang magmaang-maangan. Nakita kong inabutan mo ng supot ng gamot si Mang Carlo at narinig ko ang usapan ninyo. Binayaran mo ang bill niya sa ospital. Yumuko si Aya pilit na umiiwas sa tingin ng kaibigan. Tinulungan ko lang siya, El. Alam mo namang naghihingalo ang anak niya. Tinulungan. Tumawa ng mahina si El ngunit walang bahid ng saya ang tawa niya. Puno ito ng sarkasmo. Aya, gumising ka nga. Nipangkain ninyo ng Tia Teresa o hirap na kayo. Tapos ngayon, nag-ala Santa Claus ka at namimigay ng gamot na nagkakahalaga ng libo-libo. Biglang hinawakan ni El ang braso ni Aya ng mahigpit. Saan galing ang pera? Aya, ninakaw mo ba sa Tia Teresa mo? O baka naman, lumapit palalo ang mukha ni El at bumulong na may halong malisyosong ngiti. May sugar daddy ka na ba? O baka naman sumama ka na sa mga turista sa resort kagabi? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Madaling pera yan. Huwag ka nang magmalinis. Namula ang mukha ni Aya sa hiya at galit. Marahas niyang binawi ang kaniyang braso mula sa pagkakahawak ni El. Huwag kang mag-isip ng masama, El. Madiing sagot ni Aya ang kaniyang boses ay nanginginig sa inis. Hindi ako katulad ng iniisip mo. Hindi ko ibebenta ang sarili ko para lang sa pera. Ipon ko yon. Matagal ko nang iniipon yon mula sa allowance ko sa scholarship. Tinitigan siya ni El ng matagal. Ang mga mata nito ay tila sinusuri ang bawat hibla ng pagkatao ni Aya hinahanap ang butas sa kaniyang kasinungalingan. Alam ni El ang takbo ng buhay ni Aya. Alam niyang kinukuha ni Teresa ang bawat sentimo. Alam niyang imposible ang sinasabi ni Aya. Isang nakakabahalang katahimikan ang namagitan sa kanila. Sa huli dahan-dahang nagbago ang ekspresyon ni El. Mula sa pagiging mataray na palitan ito ng isang ngiti na hindi abot sa mata, isang ngiti na nagtatago ng inggit. Okay, sabi mo eh. Kibit balikat na sabi ni El bagaman halatang hindi siya naniniwala. Masyado ka namang defensive. Nagtatanong lang ang best friend mo. Inayos ni El ang kanyang buhok at muling tiningnan si Aya mula ulo hanggang paa. Pero Aya, tandaan mo, magkaibigan tayo. Tayong dalawa lang ang magkakampi sa mundong ito. Walang lihiman, di ba? Lumapit muli si El at tinapik-tapik ang pisngi ni Aya ng marahan, parang tinatapik ang isang bata. Kung may racket ka man, o napulot na swerte, isali mo naman ako. Huwag kang madamot. Pareho lang tayong gustong umangat sa laylayan. Pagkatapos noon, ay tumalikod na si El at naglakad palabas ng ospital na parang rampa ang nilalakaran. Naiwan si Aya na nakatayo sa lobby, habol ang hininga. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mas mabilis kaysa kanina. Alam niyang hindi naniwala si El. Nakita niya sa mga mata ng kaibigan ang kislap ng pagdududa at kasakiman. Sa pag-uwi ni Aya, mas mabigat ang kanyang pakiramdam kaysa noong wala pa siyang pera. Ang gintong nasa ilalim ng kanyang unan ay hindi na lamang isang kayamanan. Ito ay naging isang mitya ng panganib. Ang tiwala ni El ay naglalaho at napapalitan ito ng isang bagay na mas mapanganib ang pagnanasa sa kung anong meron si Aya. Sa kanyang isipan, alam ni Aya na bilang na ang mga araw ng kanyang katahimikan. Ang gabi ay balot ng malakas na ulan at hangin na humahampas sa bubong na yero ng kanilang barong-barong. Ngunit sa loob ng bahay mas nakakatakot ang bagyong paparating. Bumukas ng padabog ang pinto. Pumasok si Tia Teresa basang-basa sa ulan at ang kanyang mukha ay tila sasabog sa galit. Amoy na amoy ang alak at usok sa kanyang hininga. Muli siyang natalo sa sugalan at gaya ng nakasanayan, kailangan niya ng mapagbubuntunan ng sisi. Aya, sigaw ni Teresa. Ang boses nito ay parang kulog na yumanig sa maliit na bahay. Napatayo si Aya mula sa sulok kung saan siya nag-aaral. Tia, nandyan na po pala kayo. Ipaghahain ko po kayo ng... Hindi na natapos ni Aya ang kanyang sasabihin.
Mabilis na lumapit si Teresa at hinablot ang buhok ng pamangkin. Napadaing si Aya sa sakit habang pilit na iniaangat ng tiya ang kanyang mukha. "Huwag mo akong daanin sa pagkain," bulyaw ni Teresa. "Nasaan ang pera? Alam kong may tinatago ka. Nakita ka ng kumari ko sa bayan kanina. Namimili ka daw ng gamot. Saan ka kumuha ng pera ha? Ninakawan mo ako." "Hindi po tiya. Bitiwan niyo po ako." Pagmamakaawa ni Aya ang kanyang mga luha ay nagsimulang tumulo. "Wala po akong ninakaw sa inyo." Binitawan siya ni Teresa ng marahas dahilan upang matumba si Aya sa sahig. Agad na nagtungo ang matanda sa lumang cabinet kung saan nakatago ang gamit ni Aya. Hinalughog nito ang bag ng dalaga. Nagliparan ang mga notebook at libro. "Tiya, wag po, gamit ko po yan sa school." Sigaw ni Aya pilit na inaawat ang matanda. Ngunit huli na. Mula sa isang libro nahulog ang isang maliit na papel. Ang resibo ng matrikula na binayaran ni Aya kanina gamit ang sobra sa pinagbentahan ng ginto. Dinampot ito ni Teresa. Nanlaki ang kanyang mga mata habang binabasa ang nakasulat. 5,000. Bulong ni Teresa, ang boses ay nanginginig sa puot. "Nagbayad ka ng 5,000 sa eskwelahan habang ako ay namomroblema sa pambayad ng kuryente. At sinasabi mong wala kang pera." Tumingin si Teresa kay Aya at sa pagkakataong ito, hindi na lang galit ang nasa mata niya, kundi purong puot. "Magnanakaw. Madamot sarili mo lang ang iniisip mo." Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Aya. Napaluhod siya sa hilo. Ang lasa ng dugo ay gumuhit sa kaniyang bibig. Bago pa siya makabawi, hinila ni Teresa ang kaniyang braso at kinaladkad siya papunta sa pintuan. "Lumayas ka," sigaw ni Teresa, habang itintulak si Aya palabas sa gitna ng malakas na ulan. Sunod-sunod na, inihagis ni Teresa ang mga damit ni Aya sa putikan. "Huwag na huwag kang babalik dito hanggat hindi mo binabayaran ang lahat ng palamunang ibinigay ko sa Yolayas." Bumagsak ang pinto. Naiwan si Aya sa labas, nakaluhod sa putik, basang-basa at nanginginig sa lamig at takot. Ang kanyang mga damit ay nagkalat sa baha. Wala siyang ibang mapupuntahan. Wala siyang kamag-anak. Nanginginig na pinulot ni Aya ang kanyang mga damit at isinilid ito ng mabilisan sa kanyang bag. Mahigpit niyang niyakap ang bag, hindi dahil sa mga damit, kundi dahil nandoon sa ilalim nakatago sa isang lumang medyas ang natitirang mga gintong barya at ang kwintas na perlas. Ito na lang ang natitira sa kanya. Tumakbo si Aya sa gitna ng ulan. Ang kaniyang mga paa ay bumabaon sa putik, pero hindi siya tumigil hanggang sa marating niya ang bahay ni Nael. Ito ay isang sementadong bahay, mas maayos at mas malaki kaysa sa kanila. Kumatok siya ng malakas. "LL, tulungan mo ako." Ilang sandali pa bumukas ang pinto. Nakatayo doon si El, nakasuot ng malambot na pantulog at may face mask sa mukha. Tiningnan niya si Aya na parang basang sisiw. "Diyos ko, Aya, ano na naman to?" Iritableng tanong ni El, pero pinapasok din niya ang kaibigan. Pagpasok sa sala, napaupo si Aya sa sofa nanginginig at humahagulgol. Pinalayas ako ni Tia Teresa." Huminga ng malalim si El at kumuha ng tuwalya. "Sabi ko naman sa'yo, malas ang matandang yon. O magpunas ka muna. Baka basain mo ang sofa namin." Inabot ni Aya ang tuwalya at sinubukang patuyuin ang kaniyang buhok. Binuksan niya ang kaniyang basang bag para kumuha ng tuyong damit. Sa kaniyang pagmamadali at panginginig ng kamay, hindi niya napansin na sumabit ang lumang medyas sa zipper ng bag. Nahulog ang medyas sa sahig at mula sa butas nito, dahan-dahang dumulas palabas ang kwintas. Ang mga perlas ay gumulong ng bahagya sa makinis na tiles ng sahig ni El. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng chandelier, ang mga perlas ay kumislap ng may kakaibang ningning. Ang palawit na diamante ay tila kumindat, nagpapahiwatig ng yaman na hindi dapat taglay ng isang dukhang tulad ni Aya.
Natigilan si Elle. Ang kanyang kamay, naaabutin sana ang remote ng TV, ay nanigas sa ere. Dahan-dahang ibinaba ni Elle ang kanyang tingin sa sahig. Nakita niya ang kwintas. Nakita niya ang kislap ng tunay na yaman. Si Aya na abala sa pagpupunas ng luha ay mabilis na napansin ang katahimikan ni Elle. Sinundan niya ang tingin ng kaibigan at nanlaki ang kaniyang mga mata sa takot. Mabilis na dinampot ni Aya ang kwintas at ibinalik sa medyas. Wala to, Elle. Costume jewelry lang to. Napulot ko lang. Ngunit huli na. Nakita na ni Elle ang kailangan niyang makita. Nag-angat ng tingin si Elle. Ang awa at inis sa kanyang mukha kanina ay naglaho. Napalitan ito ng isang bagay na mas madilim. Ang kanyang mga mata ay naningkit at isang dahan-dahan matamis, ngunit nakakalasong ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Costume jewelry, ulit ni Elle sa isang malambing na boses na nagpatayo ng balahibo ni Aya. Ang ganda naman yan para maging peke, Aya. Lumapit si Elle at umupo sa tabi ni Aya. Inakbayan niya ang kaibigan. Ang kanyang hawak ay mahigpit, masyadong mahigpit. Dito ka muna matulog ngayong gabi. Bulong ni Elle. Huwag kang mag-alala. Aalagaan kita. Magkukwentuhan tayo tungkol sa lahat ng lihim mo. Sa labas patuloy ang hagupit ng bagyo. Ngunit sa loob ng bahay na yon, isang mas mapanganib na unos ang nagsisimula nang mabuo sa isipan ng taong tinatawag ni Aya na kaibigan. Ang silid ni Elle ay isang mundo na malayo sa realidad ng buhay ni Aya. Malamig ang hangin dahil sa aircon, malambot ang kama na natatakpan ng makapal na comforter at amoy mamahaling pabango ang bawat sulok. Para kay Aya na sanay sa banig at lamok, para itong paraiso. Huwag ka nang umiyak, Aya. Malambing na sabi ni Elle habang iniaabot ang isang baso ng wine. Kalimutan mo muna si Tia Teresa. Kalimutan mo muna ang mundo. Ngayong gabi, tayo lang muna. Girls' night, di ba? Tinanggap ni Aya ang baso bagaman nag-aalangan. Elle, alam mong hindi ako umiinom at saka wala pa akong laman ng tiyan. Umupo si Elle sa tabi niya at inakbayan siya. Ramdam ni Aya ang init ng katawan ng kaibigan. Isang init na akala niya ay damay, ngunit isa palang bitag. Kaya nga kailangan mong uminom. Pilit ni Elle. Pampainit yan at saka kailangan mong mag-relax. Tingnan mo ang sarili mo, nanginginig ka pa rin. Sige na para sa pagkakaibigan natin. Para sa bagong simula. Napatingin si Aya sa pulang likido. Pagod na siya, pagod. Sa galit ng tiyan niya, pagod sa gutom, pagod sa takot. Gusto niya lang makalimot kahit saglit. Itinaas niya ang baso at uminom. Gumuhit ang init ng alak sa kanyang lalamunan, diretso sa kanyang sikmura na walang laman. Napangiti si Elle. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Iyan ang gusto ko. Matapang. Lumipas ang mga oras. Mabilis na tinamaan si Aya ng alak. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo at umikot. Ang kanyang dila ay naging madulas. Si Elle naman ay patuloy sa pagtatanong dahan-dahan, tila isang ahas na pumupulupot sa biktima. Alam mo, Aya? Simula ni Elle habang nagsasalin muli ng alak sa baso ng kaibigan. Bilib ako sa'yo. Akala ko talaga, costume jewelry lang yung nakita ko kanina. Pero nung tinitigan ko, parang totoo. Saan mo ba talaga nakuha yon? Tumawa ng mahina si Aya, isang tawa ng taong lasing at walang muwang. Hindi mo paniniwalaan, Elle. Galing yon sa basura. Basura? Tanong ni Elle, ang boses ay mataas dahil sa interes. Kay Lola Lourdes. Bulong ni Aya papalapit sa mukha ni Elle. Yung matandang tinulungan ko. Binigyan niya ako ng lumang banga. Akala ni Tia Teresa basura lang binasag niya. Pero sa loob, sa ilalim, napapikit si Aya at napahawak sa kanyang noo. May ginto, Elle. May mga gintong barya. At yung kwintas. Totoo yon. Totoong perlas at diamante. Nanlaki ang mga mata ni Elle. Ang kanyang hinala ay kumpirmado.
Ang puso niya ay kumabog nang mabilis, hindi dahil sa saya para sa kaibigan kundi dahil sa kasakiman. Nasa na yung iba? Tanong agad ni Elle. Nasa bag mo ba lahat? Tumango si Aya, ang kaniyang ulo ay bumagsak sa balikat ni Elle. Oo, nandoon lahat. Yun na lang ang pag-asa ko, Elle. Aalis ako dito. Mag-aral ako. Tutulungan ko si Mang Carlo. Magiging maayos din ang lahat. Ang boses ni Aya ay pahina ng pahina hanggang sa maging hilik na lamang. Ang pagod at alak ay tuluyan ng nagpatumba sa kanya. Nakatulog siya nang mahimbing sa balikat ng taong pinagkakatiwalaan niya ng buong puso. Dahan-dahang inalis ni Elle ang ulo ni Aya sa kaniyang balikat at inihiga ito sa kama. Tinitigan niya ang maamong mukha ng kaibigan. Kawawang Aya, bulong ni Elle sa hangin. Masyado kang mabait para sa mundong ito. Ang yaman ay para sa mga marunong dumiskarte, hindi sa mga martir. Tumayo si Elle at naglakad papunta sa bag ni Aya na nakapatong sa silya. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi sa takot, kundi sa adrenaline. Binuksan niya ang bag. Hinalungkat niya ang mga damit hanggang sa makapan niya ang matigas na bulto sa loob ng isang lumang medyas. Inilabas niya ito. Ibinuhos niya ang laman sa kaniyang kama. Kumislap ang mga gintong barya sa ilalim ng ilaw. Ang kwintas na perlas ay tila nagniningning na parang mga bituin. Napasinghap si Elle. Ito na. Ito na ang susi niya papuntang Maynila. Ito na ang sagot sa mga pangarap niyang maging sikat at mayaman. Mabilis na kumilos si Elle. Kumuha siya ng isang duffel bag. Isinilid niya ang lahat ng kanyang mamahaling damit, sapatos at alahas. At syempre, isinama niya ang mga ginto at perlas ni Aya. Wala siyang itinira para sa kaibigan, kahit isa. Bago siya umalis, kumuha siya ng papel at ballpen. Nagsulat siya ng isang liham. Hindi para kay Aya kundi para sa mga magulang niya mismo. Mapasumama ako kay Aya papuntang Maynila. Huwag niyo kaming hahanapin. Gusto naming maging malaya. Isang kasinungalingan. Isang paraan para iligaw ang mga magulang niya at isisi kay Aya ang kanyang pagkawala. Inilapag niya ang sulat sa tabi ng lampshade. Isinuot ni Elle ang kanyang jacket at tiningnan si Aya sa huling pagkakataon. Mahimbing pa rin ang tulog ng dalaga, walang kamalay-malay na. Sa kanyang paggising, ang kanyang best friend ay magiging kanyang pinakamasakit na bangungot. Sorry, Aya. Bulong ni Elle, pero wala namang tunay na pagsisisi sa kanyang boses. Kailangan ko to higit sa'yo. Pinatay ni Elle ang ilaw. Dahan-dahan niyang binuksan ang bintana ng kwarto, lumabas sa dilim ng gabi at naglaho kasama ang kinabukasan na dapat sana ay kay Aya. Naiwan si Aya sa madilim na kwarto, natutulog, walang pera, walang bahay, at ngayon wala na ring kaibigan. Ang bukas na darating ay magiging mas malupit pa sa bagyong dumaan. Nagising si Aya dahil sa matinding sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Ang kanyang ulo ay tila binibiyak sa sakit, isang epekto ng alak na hindi sanay tanggapin ng kanyang katawan. Iminulat niya ang kanyang mga mata at bumungad sa kanya ang pamilyar na kisame ng kwarto ni Elle. Sandaling nagtaka si Aya. Bakit ang tahimik, Elle? Tawag niya. Ang kanyang boses ay paos at tuyot. Walang sumagot. Walang Elle na nakaupo sa vanity mirror, walang Elle na nagsa-cellphone. Bumangon si Aya, medyo hilo pa. Napadako ang kanyang tingin sa silyang pinagpatungan niya ng kanyang bag kagabi. Nakabukas ang zipper nito, nakalabas ang mga damit. Isang matinding kaba ang gumapang sa dibdib ni Aya. Nawala ang sakit ng ulo niya at napalitan ng takot. Mabilis siyang bumalikwas mula sa kama at dinampot ang bag. Hinalungkat niya ang loob. Wala. Binaligtad niya ang bag at inalog. Ilang piraso ng luma niyang damit ang nalaglag sa sahig. Ngunit ang lumang medyas, ang medyas na naglalaman ng ginto at perlas ay wala roon. Hindi maaari. Bulong ni Aya. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Lumuhod siya at tiningnan ang ilalim ng kama
Baka nahulog lang. Wala. Tiningnan niya ang mga drawer ni Elle. Wala. Wala rin ang mga gamit ni Elle. Wala ang mga mamahaling bag nito, sapatos at alahas. Sa ibabaw ng mesa napansin niya ang isang piraso ng papel. Kinuha ito ni Aya at binasa ang pamilyar na sulat kamay ni Elle. Mapa, sumama ako kay Aya papuntang Maynila. Huwag niyo kaming hahanapin. Gusto naming maging malaya. Nalaglag ang papel mula sa kamay ni Aya. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Hindi lang siya ninakawan ni Elle. Ginawa pa siyang sangkalan ng pagtakas nito. Bago pa man makapag-isip si Aya, biglang bumukas ng padabog ang pinto ng kwarto. Pumasok ang mga magulang ni Elle, si Ginang Cruz at Ginoong Cruz. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala na mabilis na napalitan ng galit nang makita nila si Aya na nag-iisa. Nasaan ang anak ko? Sigaw ni Ginang. Cruz, halos tumalsik ang laway nito sa mukha ni Aya. Tita, ninakawan po ako ni Elle, umalis po siya. Sinungaling, putol ni G. Cruz. Dinampot nito ang sulat na nasa sahig. Ano to? Ano itong kalokohan na to? Sinulsolan mo ang anak namin na maglayas. Hindi po. Hindi po totoo yan. Paliwanag ni Aya, umiiyak na. Si Elle po ang nagpainom sa akin kagabi. Kinuha niya ang mga ipon ko. Kinuha niya ang ginto ko. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Aya mula kay Ginang. Cruz, masakit. Mas masakit pa sa sampal ni Tia Teresa dahil kasama nito ang pandidiri. Ginto, asik ni Ginang Cruz. Tingnan mo nga ang itsura mo, amoy alak kagusgusin ka. Saan ka naman kukuha ng ginto? Ikaw na nga itong pinatuloy ng anak ko, ikaw pa ang nagpahamak sa kanya. Hinawakan ni Ginoo. Cruz ang braso ni Aya at kinaladkad siya palabas ng kwarto. Lumayas ka rito, ibalik mo ang anak namin. Kinaladkad siya ng ama ni Elle, pababa ng hagdan. Wala nang nagawa si Aya kundi magpahila habang nagmamakaawa. Paglabas nila sa gate ng bahay, isang pamilyar na boses ang sumalubong sa kanila. Anong kaguluhan ito? Nakatayo sa labas si Tia Teresa. Hinahanap pala nito si Aya hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil wala nang maglilingkod sa kanya sa bahay. Nang makita ni Teresa si Aya na hawak ng ama ni Elle, lalo itong nagnggit-ngit. Kayo pala ang may kasalanan. Sigaw ni Ginang Cruz kay Teresa. Ang pamangkin mong hampas lupa, tinanan ng anak namin dinala sa Maynila. Nanlaki ang mata ni Teresa. Ano nasa Maynila? At ang kapal ng mukha ng pamangkin mo. Dagdag ni Ginang Cruz habang dinuduro si Aya na nakasalampak na ngayon sa semento. Inaakusahan pa ang anak namin na nagnakaw daw ng ginto at perlas. Saan kukuha ng ginto ang isang pulubing katulad niyan? Natigilan si Teresa. Tumingin siya kay Aya. Naalala niya ang banga. Naalala niya ang biglaang pagbabayad ni Aya ng matrikula. Naalala niya ang mga kilos ni Aya na parang may itinatago. Biglang napagtanto ni Teresa ang katotohanan. May pera nga si Aya. May kayamanan nga itong nakuha sa matanda. At ngayon, nawala na ito. Sa halip na ipagtanggol ang pamangkin, naramdaman ni Teresa ang matinding panghihinayang at galit. Naisahan siya. Naisahan siya ni Aya na nagtago ng pera at naisahan siya ni Elle na tumangay nito. Lumapit si Teresa kay Aya at sinabunutan ito habang nakalugmok sa lupa. Tanga ka, sigaw ni Teresa. Tanga, bakit mo hinayaang makuha niya? Bakit hindi mo ibinigay sa akin? Ako ang nagpalaki sa'yo. Tia, tulungan niyo po ako. Iyak ni Aya. Tulungan. Matapos mo akong dayain. Tinulak ni Teresa si Aya palayo. Humarap siya sa mga magulang ni Elle. Wala akong kinalaman sa batang yan. Sawa na ako sa kanya. Kung gusto niyo, ipakulong ninyo. Wala na akong pamangkin. Para kay Aya iyon ang huling pako sa kaniyang kabaong. Itinapon ni Ginoong. Cruz ang bag ni Aya sa labas ng gate. Tumama ito sa isang maputik na lubak. Huwag ka nang babalik dito. Banta ng ama ni Elle. Kapag hindi bumalik ang anak ko sa loob ng 24 oras, ipapapulis kita sa kasong kidnapping.
Isinara nila ang malaking bakal na gate. Naiwan si Aya sa gilid ng kalsada. Ang sikat ng araw ay tila nang iinsulto sa kanya. Ang mga kapitbahay ay nagsisimula ng maglabasan, nagbubulungan tumitingin sa kanya na parang siya ay isang kriminal. Dahan-dahang gumapang si Aya papunta sa kanyang bag. Marumi na ito at basa ng putik. Niyakap niya ito ng mahigpit. Wala na ang ginto, wala na ang perlas, wala na si Elle, wala na siyang pamilya. Sa gitna ng kalsada, habang pinapanood siya ng mapanghusgang mga mata ng buong barangay, naramdaman ni Aya na may namatay sa loob niya. Ang inosenteng Aya na naniniwala sa kabutihan at pagkakaibigan ay pumanaw na kasama ng pagkawala ng kanyang kayamanan. Tumayo siya, nanginginig ang mga tuhod at nagsimulang maglakad. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Basta ang alam niya, kailangan niyang mabuhay. Dahil balang araw, maniningil siya. Ang Maynila ay isang dambuhalang halimaw na kumakain ng mga mahihina at lumuluwa ng mga matatapang. Para kay Elle, nakakarating pa lamang mula sa probinsya ang ingay at usok ng lungsod ay amoy ng kalayaan. Nasa loob siya ng isang pribadong opisina sa Ongpin, kaharap ang isang matandang intsik na alahero. Sa ibabaw ng mesa, nakalatag ang kwintas na perlas at ang mga natitirang gintong barya ni Aya. Ang ilaw ng fluorescent lamp ay tumatama sa mga hiyas na nagbibigay ng nakasisilaw na kislap. Sinuri ng matanda ang kwintas gamit ang kanyang lente. Ilang minuto nang nakakabinging katahimikan ang lumipas, pinagpawisan si Elle ng malamig. Paano kung peke? Paano kung hanapan siya ng papeles? Ibinaba ng matanda ang lente at tumingin kay Elle. Ang kaniyang mukha ay walang emosyon. Bibilhin ko ang lahat, sabi ng matanda sa barok na Tagalog. 2 milyon? Cash, walang tanong-tanong. Napasinghap si Elle. 2 milyon. Sa buong buhay niya ni hindi pa siya nakakita ng 100,000 ng buo. Ngayon, magiging milyonarya na siya. Deal! Mabilis na sagot ni Elle, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses sa sobrang tuwa. Nang iabot sa kanya ang isang duffel bag na puno ng pera, naramdaman ni Elle na siya na ang pinakamakapangyarihang babae sa mundo. Lumabas siya ng gusali na nakataas ang noo. Wala na ang Elle na anak ng mahirap. Patay na ang Elle na nakikihati sa pagkain ni Aya. Ang sumunod na 24 oras ay isang montage ng luho na dati ay sa pelikula lang niya nakikita. Nag-check-in siya sa isang 5-star hotel sa Bonifacio Global City. Ang kwarto ay mas malaki pa sa buong bahay nila sa probinsya. Ang kama ay malambot na parang ulap at ang bintana ay nagpapakita ng tanawin ng kumukutitap na skyline ng Maynila. Sunod nilusob niya ang mga butik. Itinapon niya ang kanyang mga lumang damit sa basurahan ng mall. Pinalitan niya ito ng mga bestidang may tatak na Gucci, sapatos na Prada at bag na Louis Vuitton. Nagpasalon siya, ang kanyang buhok ay kinulayan ng ash blonde. Nilagyan ng extensions ang kanyang mga pilikmata at pinakinis ang kanyang balat. Nang humarap siya sa salamin ng hotel room ng gabing iyon, hindi niya nakilala ang babaeng nakatingin pabalik. "Sino ka ngayon, Aya?" Bulong ni Elle sa salamin habang nagsasali ng champagne. "Nasa putikan ka pa rin habang ako ay nasa tuktok." Walang bahid ng konsensya. Ang tanging nararamdaman niya ay ang adrenaline ng tagumpay. Bumaba si Elle sa hotel bar ng gabing iyon. Suot ang isang pulang backless dress na humuhulma sa kaniyang katawan. Siya ang naging sentro ng atensyon. Umupo siya sa bar, nag-order ng pinakamahal na cocktail at pinagmasdan ang mga tao, mga negosyante, mga politiko, mga artista. Ito ang mundong gusto niya. Ito ang mundong deserve niya. Habang hinihigop niya ang kanyang inumin, naramdaman niyang may tumabi sa kanya. Isang amoy ng mamahaling cologne na may halong amoy ng tabako ang humaplos sa kanyang ilong. Mukhang malalim ang iniisip ng isang magandang binibini.
Bati ng isang boses na mababa at malambing. Lumingon si Elle. Katabi niya ang isang lalaking nasa edad 30. Makisig ito na ka-Amerikana at may suot na relong Patek Philippe na kumikislap sa ilalim ng dim lights. Ang nangiti nito ay puno ng kumpiyansa. Nagmamasid lang. Sagot ni Elle ginagaya ang tono ng mga sosyal na napanood niya sa TV. Nakakapagod ang maging mag-isa sa tuktok. Tumawa ng mahina ang lalaki. Mike, pakilala nito sabay lahad ng kamay. Mike Villarreal, import-export business. At ikaw? Tinanggap ni Elle ang kamay nito. Mainit at makinis. Elle Spencer, heiress ng isang hasyenda sa Visayas. Ang kasinungalingan ay dumula sa kanyang dila ng napakadali. Nakita niya ang interes sa mga mata ni Mike. Isang hasyendera. Ngumiti si Mike isang ngiti na tila nangangako ng mundo. Kaya pala iba ang tindig mo. Hindi ka katulad ng mga babae dito sa Maynila na puro porma lang. Ikaw, may laman. Sa loob ng sumunod na oras nakuha ni Mike ang loob ni Elle. Magaling siyang magsalita. Pinuri niya ang ganda ni Elle, ang talino nito, ang class nito. Naniwala naman si Elle sa bawat salita dahil iyon ang gusto niyang marinig. Uhaw siya sa balidasyon. Nang medyo nakarami na sila ng inumin, inilapit ni Mike ang kanyang mukha kay Elle. Ang kanyang boses ay naging seryoso at confidential. Alam mo, Elle, bihirang makatagpo ng babaeng kasing tapang mo, sumugal sa buhay. Bulong ni Mike. Mayroon akong isang project ngayon, isang shipment ng mga luxury cars mula sa Dubai. Kailangan ko ng isang silent partner. Kulang ako ng liquidity dahil nakahold ang pondo ko sa Hong Kong. Tumingin si Mike kay Elle ng diretso sa mata. Gusto mo bang palaguin ang yaman mo doble sa loob ng isang linggo? Walang papeles, walang tax. Tayo lang ang makakaalam. Kung si Elle ay nasa matinong pag-iisip, magdududa siya. Pero lasing siya sa alak, lasing sa papuri, at higit sa lahat lasing sa kasakiman. Ang 2 milyon niya ay pwedeng maging 4 na milyon. 4 na milyon para mas lalo niyang maipakita sa mundo na hindi siya isang hamak na magnanakaw. Magkano ang kailangan? Tanong ni Elle, ang kanyang puso ay kumakabog sa excitement. 1 milyon at kalahati lang, sagot ni Mike. Maliit na barya para sa isang hasyendera na tulad mo, hindi ba? Napangiti si Elle. Ang pagtawag sa kanya na hasyendera ay musika sa kanyang pandinig. Gusto niyang panindigan ang imaheng iyon. Walang problema, sabi ni Elle, sabay lagok ng kanyang inumin. Bukas ng umaga, ibibigay ko sa'yo. Hinalikan ni Mike ang kaniyang kamay. Isang matalinong desisyon, my queen. Sa Lunes, sabay nating bibilangin ang kita natin sa penthouse ko. Nang gabing iyon, umakyat si Elle sa kanyang kwarto na lumulutang sa saya. Yakap-yakap niya ang kanyang duffel bag. Hindi niya alam na sa kanyang paanan ang lupa ay nagsisimula ng gumuho. Ang lalaking nagngangalang Mike ay hindi isang negosyante. Siya ay isang mandaragit na nakaamoy ng sariwang dugo. At si Elle, sa kanyang paghahangad na maging reyna, ay kusang loob na naglakad papasok sa bitag ng isang hari ng mga manloloko. Habang mahimbing na natutulog si Elle sa malambot na kama sa kabilang panig ng lungsod sa isang madilim na eskinita, sa tondo, si Aya ay nakaupo sa isang karton. Yakap ang kanyang tuhod at nakatingin sa buwan habang kumukalam ang sikmura. Ang langit ay pareho para sa kanila, ngunit ang lupa ay magkaibang magkaiba. Ang estero ng Quiapo ay may sariling buhay, maingay, magulo, at puno ng amoy na sumusubok sa sikmura ng sino mang hindi sanay. Sa likod ng isang maliit at madungis na karinderya, nakaupo si Aya sa isang mababang bangkito, nakaharap sa isang bundok ng mga maruruming plato. Ang kaniyang mga kamay, na dati ay makinis, ngayon ay magaspang na at tad-tad ng sugat dahil sa matapang na sabon at walang tigil na pagbabad sa tubig. Nakasuot siya ng isang kupas na t-shirt at apron
na puno ng mantsa ng tuyo at mantika. "Aya, bilisan mo dyan!" Sigaw ng may-ari ng karinderya, isang matabang babae na abala sa pagbibilang ng barya sa kaha. Ang daming customer sa labas, wala nang magamit na kutsara. "Opo, Aling Miling, patapos na po." Sagot ni Aya ng mahinahon bagaman ang kanyang likod ay sumasakit na sa kakayuko. Ito na ang buhay niya sa nakalipas na 2 linggo. Mula nang makarating siya sa Maynila na walang pera at kakilala na masukan siya bilang stay-in na tagahugas ng pinggan kapalit ng libreng pagkain at sahig na matutulugan. Minsan sa gitna ng gabi habang nakahiga siya sa tabi ng mga sako ng bigas, naiisip niyang sumuko. Pero sa tuwing naaalala niya ang mukha ni Tia Teresa at ang pagtataksil ni Elle, nabubuhayan siya ng galit at determinasyon. Mabubuhay siya. Hindi siya papayag na matapos ang kwento niya sa ganito. Habang nagbabanlaw si Aya ng mga baso, isang itim at makintab na SUV ang pumarada sa tapat ng karinderya. Halatang-halata na hindi ito nababagay sa lugar. Ang mga tao sa paligid ay napahinto at napatingin. Bumukas ang pinto ng sasakyan at bumaba ang isang lalaki. Matangkad ito na sa edad 40 at nakasuot ng formal na business suit. Kahit na maputik ang kalsada, humakbang ito ng may dignidad at awtoridad. Siya si Adrian. May hawak itong isang litrato. Nagtanong siya kay Aling Miling. Itinuro ng matanda ang kusina sa likod kung saan naroon si Aya. Pumasok si Adrian sa masikip at mainit na kusina. Nang makita niya si Aya, napatigil siya. Tinitigan niya ang dalaga, ang pagod sa mukha nito, ang pawis sa noo, at ang lungkot sa mga mata. Naramdaman ni Aya na may nakatingin sa kanya. Lumingon siya at nagulat nang makita ang isang disenteng lalaki sa kanilang kusina. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga kamay sa apron at yumuko sa hiya. "Ano pong kailangan nila? Sir, kung order po kayo sa labas po ang..." "Ikaw ba si Aya?" tanong ng lalaki sa isang boses na malalim at seryoso. Natigilan si Aya. Kinabahan siya. Pulis ba ito? Pinahuli ba siya ng mga magulang ni Elle? Sino po sila? Maingat na tanong ni Aya. Humakbang palapit si Adrian ngunit tinaas niya ang kaniyang mga kamay upang ipakita na wala siyang masamang balak. "Huwag kang matakot. Ako si Adrian. Anak ako ni Lourdes." Nanlaki ang mga mata ni Aya. "Lola Lourdes," tumango si Adrian. Isang halong lungkot at pasasalamat ang gumuhit sa kanyang mukha. "Namatay ang nanay ko noong 1 linggo. Pero bago siya nawala, ikinuwento niya sa akin ang isang dalagang tumulong sa kanya noong itinakwil siya ng lahat. Sinabi niya na binigyan kanya ng isang banga." Nangilid ang luha ni Aya. "Wala na po ang banga, sir. Nabasag po. At ang laman po noon, nakuha na ng iba." Umiling si Adrian at ngumiti ng tipid. "Hindi ang ginto ang habol ko, Aya. Hinahanap kita dahil sa huling bili ng nanay ko." Gusto niyang pasalamatan ang nag-iisang tao na nagparamdam sa kanya ng pagmamahal sa mga huling sandali niya. Inilahad ni Adrian ang kaniyang kamay. "Sumama ka sa akin. Hindi ka nababagay sa lugar na ito. Oras na para gantimpalaan ang kabutihan mo." Sa kabilang banda ng lungsod, sa loob ng isang penthouse suite, sa BGC nagising si Elle sa isang nakakabinging katahimikan. Nakangiti siyang bumangon, iniisip na nasa kusina si Mike at nagluluto ng almusal. "Mike, baby," na tawag niya. Walang sumagot. Tumingin siya sa bedside table. Wala ang relo ni Mike. Wala ang wallet nito. Wala rin ang cellphone nito. Bumangon si Elle at naglakad papunta sa sala. Wala ang mga maleta ni Mike. Malinis ang buong kwarto, tila walang ibang tao na tumira doon, kundi siya. Isang matinding kaba ang nagsimulang kumabog sa dibdib ni Elle. Tumakbo siya pabalik sa kwarto at kinuha ang kanyang bag. Binuksan niya ang hidden compartment kung saan niya itinago ang natitirang pera mula sa pinagbentahan ng ginto. Wala. Simot.
Ni isang sentimo ay walang natira. Hindi, hindi pwede. Bulong ni Elle. Nagsimula nang manginig ang kanyang buong katawan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero ni Mike. Ang tanging narinig niya ay ang malamig na boses ng operator. "The number you dialed is not in service." Napaupo si Elle sa sahig. Ang isip niya ay nagrarally sa pagtanggi. Baka lumabas lang si Mike. Baka nag-withdraw lang. Baka surprise ito. Biglang tumunog ang doorbell. Mabilis na tumayo si Elle at tumakbo sa pinto, umaasang si Mike iyon. Nang buksan niya ang pinto, tumambad sa kanya ang manager ng hotel at 2 security guard. Seryoso ang mga mukha nito. "Good morning, Mrs. Spencer." Bati ng manager sa tono na walang galang. "Kailangan niyo na pong umalis sa premises ngayon din." Anong ibig niyong sabihin?" Nauutal na tanong ni Elle. "Bayad ang kwartong ito?" "Ang boyfriend ko si Mike Villarreal. Siya ang—" "Walang Mike Villarreal sa record namin, ma'am." Putol ng manager. Ang credit card na ginamit sa pag-book ay reported stolen kaninang umaga lang. Invalid ang transaction. At dahil wala kayong maipakitang ibang card, kailangan nyo nang mag-check out. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Elle. "Teka lang, baka nagkakamali kayo. Mayaman ako, hacienda heiress ako." Tiningnan siya ng manager mula ulo hanggang paa. Ang suot ni Elle ay gusot-gusot na pantulog. At ang kanyang mukha ay wala ng makeup, nagpapakita ng takot ng isang batang probinsyana. "Ma'am, huwag na po tayong mag-iskandalo. May 10 minuto po kayo para mag-empake. Kung hindi ang security na ang maglalabas sa inyo." Makalipas ang 15 minuto nakatayo si Elle sa labas ng hotel. Ang init ng semento ay tumatagos sa kanyang manipis na tsinelas. Hila-hila niya ang kanyang duffel bag na ngayon ay magaan na dahil wala na ang pera at alahas. Wala siyang matatawagan, wala siyang pera, wala siyang matutuluyan. Ang mga taong dumadaan ay nakatingin sa kanya ang babaeng nakablonde ang buhok pero umiiyak sa gilid ng kalsada. Dati tinitingnan siya dahil sa ganda at yaman. Ngayon, tinitingnan siya dahil sa awa at pagtataka. Sa di kalayuan, isang billboard ang nakataas. Nakasulat doon, "Success is earned, not stolen." Napahagulgol si Elle. Ang paraiso na kaniyang ninakaw ay naging impyerno sa loob lamang ng isang iglap. Naisahan siya ng isang mas magaling na manloloko. Samantala, sa loob ng sasakyan ni Adrian, nakatingin si Aya sa bintana habang papalayo sila sa Quiapo. Malamig ang aircon, malambot ang upuan at ligtas siya. "Saan tayo pupunta?" tanong ni Aya ng mahina. Tumingin si Adrian sa rearview mirror at ngumiti. "Sa bahay. Uuwi na tayo, Aya. Tapos na ang paghihirap mo." Sa sandaling iyon, hindi alam ni Aya at Elle na ang gulong ng palad ay tuluyan ng umikot. Ang nasa itaas ay bumagsak at ang nasa ibaba ay iniaangat. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Ang huling paghaharap ay hindi pa nangyayari. Makalipas ang 1 buwan, ang lumang bahay ni Lola Lourdes sa probinsya ay hindi na isang tambakan ng basura. Sa tulong ni Adrian na renovate ito, pininturahan ng puti ang mga pader, pinalitan ng bubong, at ang bakuran na dati ay puno ng talahib ay ngayon ay isa ng maaliwalas na hardin. Ngayong araw, ang launching ng Lourdes Foundation, isang charity project na itinayo ni Adrian at Aya para tumulong sa mga mahihirap na estudyante at may sakit sa kanilang bayan. Bumaba si Aya mula sa isang itim na sedan. Ibang-iba na siya. Suot ang isang simpleng puting bestida na umaabot hanggang tuhod at manipis na makeup, lumabas ang natural niyang ganda. Wala na ang gusgusin na Aya. Ang babaeng nakatayo ngayon ay puno ng dignidad at kapayapaan. "Handa ka na ba?" tanong ni Adrian, iniaalok ang kaniyang braso. Ngumiti si Aya at kumapit sa kanya. "Handa na ako, Adrian. Salamat sa lahat." Sa gilid ng compound nakaparada ang truck ng catering service. Abala ang mga staff sa pagbubuhat ng mga tray ng pagkain.
Sa likod ng truck, isang babaeng payat haggard at may malalalim na itim sa ilalim ng mata ang nagbubuhat ng mabibigat na case ng soft drinks. Si Elle. Matapos palayasin sa hotel at manakawan sa Maynila, napilitan siyang mamasukan bilang on-call server sa isang catering service para lang makakain. Ang kanyang mga kamay na dati ay nagpapamanicure linggo-linggo ay ngayon ay magaspang na at puno ng hiwa. "Bilisan mo dyan, Elle!" Sigaw ng supervisor nila. "Ang bagal-bagal mo. Nandyan na ang mga bisita." "O na, ito na." Pabalang na sagot ni Elle habang pinapahiran ng pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang palad. Binuhat niya ang isang tray ng juice at naglakad papunta sa garden area. Gusto niyang duraan ang mga bisita. Galit siya sa mundo. Galit siya sa mga mayayaman. Pakiramdam niya ninakaw sa kanya ang buhay na dapat ay sa kanya. Habang naglalakad siya sa gitna ng mga mesa, natigilan siya. Nabitawan niya ang tray na hawak niya. Kalabog nagbasagan ang mga baso. Tumapon ng orange juice sa damuhan. Lahat ng bisita ay napatingin sa kanya. Pero hindi pinansin ni Elle ang kalat. Nakapako ang kanyang tingin sa entablado. Doon katabi ng gwapong si Adrian ay si Aya. Si Aya na dating utusan niya. Si Aya na dating tinatawanan niya. Ngayon, si Aya ay nakatayo doon na parang isang prinsesa habang siya ay isang hamak na tagasilbi. Nagdilim ang paningin ni Elle. Ang inggit na matagal nang kinikim-kim sa kanyang dibdib ay sumabog tulad ng bulkan. Hindi siya makakapayag. Hindi pwedeng ikautili ni Elle. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng lason. Tumakbo siya paakyat ng entablado. Hindi alintana ang mga bubog na natapakan ng kanyang sapatos. Natigilan si Aya. Nang makita niya kung sino ang sumisigaw, nanlaki ang kanyang mga mata. "Elle, magnanakaw." Sigaw ni Elle habang dinuduro si Aya sa harap ng lahat ng bisita, kabilang na ang mayor at ang kapitan ng barangay. "Ang kapal ng mukha mong magpakasanta-santita dito, magnanakaw ka." Natahimik ang buong paligid. Ang mga bulungan ay nagsimula. Lumapit ang supervisor ng catering at hinawakan si Elle sa braso. "Ano ba, magtrabaho ka? Huwag kang gumawa ng eksena." Tinulak ni Elle ang supervisor ng buong lakas. "Bitawan mo ako. Kailangang malaman ng lahat ang totoo." Humarap si Elle. Kay Adrian ang kanyang mukha ay nanginginig sa galit at desperasyon. "Sir, niloloko ka ng babaeng, yan si Aya. Siya ang nagnakaw ng ginto at perlas ko. Ginamit niya yon para akitin ka, peke siya. Ako dapat ang nasa pwesto niya." Tumingin si Aya kay Elle nang may halong awa. "Elle, tama na. Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo. Huwag mo akong kaawaan." Sigaw ni Elle at akmang sasampalin si Aya. Mabilis na kumilos si Adrian. Nasalo niya ang kamay ni Elle bago pa ito dumapo sa mukha ni Aya. Mahigpit ang hawak ni Adrian, ang kanyang mga mata ay matalim at malamig. "Huwag na huwag mong sasaktan ng fiancé ko," madiing sabi ni Adrian. Binitawan niya si Elle na parang isang maruming basahan. Napaatras si Elle, gulat sa lakas ng lalaki. Fiancé, bulong ni Elle at lalo siyang nabaliw sa inggit. "Sir, maniwala kayo, magnanakaw siya." "Alam ko ang totoo, Miss Spencer." Kalmadong sagot ni Adrian. Kinuha niya ang mikropono. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong garden. "Bago ko dinala si Aya dito, pinaimbestigahan ko ang lahat." Sininyasan ni Adrian ang kanyang assistant. Mula sa isang projector screen sa gilid ng stage, ipinakita ang isang video. CCTV footage. Kuha ito sa loob ng pawn shop sa Maynila. Kitang-kita ang mukha ni Elle, naka-blonde na wig, naka-shades, ibinibenta ang kwintas na perlas ng ina ni Adrian. Kitang-kita ang pag-aabot ng pera. Kitang-kita ang kasakiman sa ngiti ni Elle. Napasinghap ang mga tao. Nakilala ng mga taga-barangay si Elle sa video. Iyan ang CCTV mula sa Alahero sa Ongpin. Paliwanag ni Adrian.
At nakausap ko rin ang mga magulang mo. Sinabi nila kung paano mo ninakawan ang kaibigan mo at pekein ang isang sulat para iligaw sila. Namutla si Elle. Ang kaniyang mga tuhod ay nanghina. Ang ebidensya ay nasa harap ng lahat. Wala na siyang lusot. Hindi yan totoo. Edited yan. Nauutal na depensa ni Elle pero wala nang naniniwala sa kanya. Elle, nagsalita si Aya. Humakbang siya palapit, hindi para manakit kundi para harapin ang multo ng kaniyang nakaraan. Ibinigay ko sa iyo ang tiwala ko. Tinuring kitang kapatid. Pero anong ginawa mo? Iniwan mo akong walang-wala sa gitna ng Maynila. At ngayon, gusto mo pa ring sirain ang buhay ko. Umiling si Aya. Hindi ako magnanakaw, Elle. Ang yaman na nakuha ko ay kusang ibinigay sa akin dahil marunong akong tumulong. Ikaw ninakaw mo at tingnan mo kung saan ka dinala ng kasakiman mo. Tumingin si Elle sa paligid. Ang mga tingin ng mga tao ay puno ng pandidiri. Ang supervisor niya ay galit na galit. Si Adrian ay nakatingin sa kanya na parang basura at si Aya ay nakatingin sa kanya na parang isang estranghero. Hindi matanggap ni Elle ang pagkatalo. Sumabog ang kanyang isip. Hindi akin dapat ang buhay na to. Tili ni Elle. Bigla siyang sumugod. Kinuha niya ang isang steak knife mula sa pinakamalapit na mesa at akmang sasaksakin si Aya. Mamatay ka na lang, sigaw ni Elle. Nagtilian ang mga bisita. Ngunit bago pa man siya makalapit, 2 security guard ang mabilis na dumamba sa kanya. Napabagsak si Elle sa lupa. Subsob ang kanyang mukha sa putik na dulot ng natapon na juice at pagkain. Pinilipit ng mga guard ang kanyang kamay sa likod. Ang kutsilyo ay tumalsik sa malayo. Bitawan niyo ako. Ako si Elle Spencer, mayaman ako. Sigaw ni Elle habang nagpupumigla sa putik ang kanyang uniforme ay gusot-gusot at marumi. Ang kanyang mukha ay puno ng dumi at luha. Lumapit si Adrian at tumingin sa ibaba. Tumawag na kayo ng pulis. Gusto kong kasuhan siya ng attempted murder at grand theft. Habang hinihila ng mga guard si Elle palabas ng gate, nagpupumiglas pa rin ito. Sumisigaw ng mga sumbat at mura. Nakita niya si Aya na nakatayo pa rin sa entablado, malinis mataas, at hindi na maabot. Sa huling pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata. Wala nang galit sa mata ni Aya. Pagpapatawad at habag na lamang ang nandoon. At para kay Elle, ang awa na yon, ang pinakamasakit na parusa sa lahat. Mas masakit pa sa rehas na bakal. Dinala siya palayo ng mga pulis habang ang mga taga-barangay, ang mga taong dati niyang minamaliit, ay pinapanood ang kaniyang tuluyang pagbagsak. Niyakap ni Adrian si Aya. Ayos ka lang ba? Tumango si Aya at ibinaon ang mukha sa dibdib ng binata. Ayos na ako. Tapos na ang bangungot. Ang araw ay patuloy na sumikat sa hardin, mas maliwanag kaysa dati. Ang anino ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho. Malamig ang rehas na bakal sa pisngi ni Elle. Nakaupo siya sa isang madilim na sulok ng selda, yakap ang kanyang sarili habang pinapanood ang kaniyang mga kasamahan sa kulungan na nagtatawanan sa kabilang gilid. Ang amoy ng kulob pawis at ihi ay nanunuot sa kaniyang ilong. Isang matinding contrast sa amoy ng lavender at champagne na nilalanghap niya sa hotel noong nakaraang buwan. Tiningnan ni Elle ang kanyang mga kamay. Wala na ang gel polish. Wala na ang makikinis na balat. Ang kanyang mga kuko ay putol-putol at marumi. Hoy, di ba hasyendera ka pang-aasar ng isang preso na may tattoo sa leeg? Pahingi naman ng limos dyan. Nagtawanan ng ibang preso. Yumuko na lamang si Elle at pumikit. Wala na siyang lakas para lumaban. Wala na siyang boses para sumigaw. Ang kaso laban sa kanya ay matibay, qualified theft at attempted murder. Dahil sa impluwensya ni Adrian at sa dami ng ebidensya, siguradong mabubulok siya sa bilangguan ng mahabang panahon. Sa katahimikan ng gabi, naalala ni Elle ang mukha ni Aya. Naalala niya ang mga panahon
na naghahati sila sa isang stick ng fishball. Naalala niya kung paano siya ipinagtanggol ni Aya sa mga bully noon. Tumulo ang luha ni Elle, hindi dahil sa galit kundi sa pagsisisi. Nasa kanya na sana ang isang tapat na kaibigan. Kung hindi lang siya nagpadala sa inggit sana, ay kasama siya ngayon sa tagumpay ni Aya. Sana ay naging manager siya ng foundation. Sana ay may maayos siyang buhay. Ngunit pinili niya ang madaling daan. At ngayon, natutunan niya ang pinakamasakit na leksyon sa buhay. Ang tunay na impyerno ay hindi ang kulungan, kundi ang alaala ng mga pagkakataong sinayang mo dahil sa kasakiman. Samantala, sa labas ng bagong Lourdes Foundation, isang babae ang nagpupumilit pumasok sa gate. Si Tia Teresa. Luma at gusot ang damit ni Teresa. Ang kanyang muka ay namamayat at nangingitim sa puyat at bisyo. Nang mabalitaan niya ang tagumpay ni Aya at ang pagpapakasal nito sa isang mayaman, agad siyang sumugod, bit-bit ang pag-asang makakaambon muli siya ng grasya. "Papasukin niyo ako," sigaw ni Teresa sa guard. "Pamangkin ko ang may-ari nito. Ako ang nagpalaki sa kanya." Bumukas ang gate. Lumabas si Aya kasama si Adrian. Tahimik at kalmado ang mukha ni Aya habang tinitingnan ang tiyahin na nagpalayas sa kanya sa gitna ng ulan. "Aya." Sigaw ni Teresa sabay takbo palapit. Akma niyang yayakapin ang dalaga, pero humarang si Adrian. "Aya, anak ko, patawarin mo ako. Alam kong naging masama ako, pero dugo tayong magkadugo. Matitiis mo ba ang tiya mo?" Lumuhod si Teresa at nagiyakan isang dramang ginawa niya ng paulit-ulit para manipulahin ang damdamin ng pamangkin. "Wala na akong makain, Aya. Pinalayas ako sa apartment. Ikaw na lang ang pag-asa ko." Tinitigan siya ni Aya. Dati ang mga luhang ito ay nagpapalambot sa puso niya. Dati ibibigay niya ang lahat kahit wala nang matira sa kanya. Pero hindi na ngayon. Ang Aya na nasa harap ni Teresa ay isa ng babaeng buo ang loob at may respeto sa sarili. Kumuha si Aya ng isang sobre mula sa kanyang bag. Iniabot niya ito kay Teresa. "Heto, tiya," mahinahong sabi ni Aya. "Sapat na yan para makapagsimula ka ng maliit na negosyo o makahanap ng matutuluyan." Mabilis na hinablot ni Teresa ang sobre at sinilip ang laman. Pera. Maraming pera. Ngumiti siya ng malapad. "Salamat, Aya. Alam ko namang hindi mo ako matitiis. Pwede ba akong tumira dito? Tutulungan kita sa foundation. Magbabago na ako." Umiling si Aya ng dahan-dahan, ngunit mariin. "Hindi, tiyan," sagot ni Aya. Ang kanyang boses ay matatag. "Pinatawad na kita sa lahat ng ginawa mo sa akin. Wala na akong galit. Pero hindi ibig sabihin noon ay hahayaan kitang sirain ulit ang buhay ko." Natigilan si Teresa. "Anong ibig mong sabihin? Hindi ka pwedeng tumira dito." Patuloy ni Aya. "Iyan na ang huling tulong na ibibigay ko sa iyo. Gamitin mo yan ng tama. Dahil sa susunod na bumalik ka para manghingi na kasarado na ang pinto." Tumalikod si Aya at kumapit sa braso ni Adrian. "Tayo na, Adrian." Naiwan si Teresa sa labas ng gate, hawak ang sobre. Gusto niyang magalit, gusto niyang sumbatan si Aya, pero wala siyang magawa. Alam niyang totoo ang sinabi ni Aya. Ito na ang huli. Ang relasyon nila ay naputol na ng kaniyang sariling kasamaan. Naglakad palayo si Teresa bitbit ang pera na alam niyang mauubos din sa sugal habang pinapanood ang pagsasara ng gate ng paraiso na sana ay kasama siya kung naging mabuti lang siyang inainahan. Sa loob ng hardin naupo sina Aya at Adrian sa isang bench sa ilalim ng puno ng mangga. Ang hangin ay presko at amoy damo. "Ayos ka lang ba?" Tanong ni Adrian, hinahaplos ang kamay ni Aya. Tumango si Aya at ngumiti. Sa wakas, magaan na ang kaniyang pakiramdam. Wala na ang bigat ng nakaraan. Wala na ang takot. "Ayos na ako," sagot ni Aya. "Narealize ko lang
na ang tunay na swerte ay hindi yung ginto na nakuha ko sa banga. Kung hindi yon ano? Tanong ni Adrian. Tumingin si Aya sa kanyang paligid sa mga batang nag-aaral sa loob ng foundation, sa mga pasyenteng nabibigyan ng gamot at sa lalaking nagmamahal sa kanya ng tapat. Ang tunay na swerte ay ang pagkakataong gumawa ng mabuti. Bulong ni Aya. Ang ginto na uubos, ang perlas na nanakaw, pero ang kabutihan na itinatanim mo sa kapwa, yun ang yaman na hinding-hindi makukuha ng kahit sino. Hinalikan ni Adrian ang noo ni Aya. At dahil sa kabutihan mo nahanap mo ako, nahanap natin ang isa't isa. Mula sa malayo tila narinig ni Aya ang mahinang tawa ni Lola Lourdes. Hindi ito nakakatakot. Ito ay tawa ng pasasalamat at gabay. Sa isang simpleng bayan ang kwento ni Aya ay naging alamat. Hindi tungkol sa isang dalagang nakapulot ng ginto, kundi tungkol sa isang dalagang nanatiling tapat sa kabutihan kahit ang mundo ay malupit. At sa huli, pinatunayan ng tadhana ang isang lumang kasabihan, ang kasamaan ay maingay at mapanira, pero ang kabutihan ay tahimik na nagwawagi.